Eto na, hindi ho nakalusot itong si Roque dito sa mga NBI. Tinrabaho ng NBI itong si Roque. Datapwat sa puntong ito ay babalik na ng Pilipinas itong si Roque. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Roque, tinrabaho na ng NBI upang ibalik dito ho sa Pilipinas. Nako, at ito ho ang mas matindi pa. Roque, ibabalik na ng Pilipinas. Ayon ho dito sa ibabahagi ko po sa inyo. Bago ko po ibahagi sa inyo, pahingi muna ng isang like sa video na ito kung nagustuhan nyo po. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Ito ay patindi ng patindi ho ito dahil kung magugunita nyo ho, taong bayan pepera ang tagasunod nitong si Roque na kailangang managot ho ito dito sa mga pinagagagawa niya. Nagpapakalat ho ng anuman laban sa gobyerno na walang katotohanan. Nandiyan na ho yung nagpike ng video na pinalalabas ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit di umano ng pinagbabawal na gamot. Bangag daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay yun naman pala ay siya ang bangag. May makikita ho kang post nito ni Roque na talagang nasa isang palengke na nagsasayaw. May dalang anong tawag ito, parang prutas Sabi niya, bangag, kumakanta ng bangag, parang sayang ang iyong pagiging attorney. Sa bagay na sobrahan ho ito ng talino Yung kanyang sobra ho ng talino ay hindi po nagamit sa tamang paraan, bagkus sa kalukuhan. Ay pangita naman dito ba? At ito nga ho ang pinaka-latest update. Tinrabaho na ng NBI itong si Roque. At dito nga ho ibabahagi ko po sa inyo. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, huwag nyo pong kaligtaan panuorin, pakinggan. Dahil dito ho ay malalaman nyo tungkol dito sa pagtrabaho ng NBI kay Roque upang makabalik at ibalik na dito ho sa Pilipinas. But anyway, dito sa ibabahagi ko po sa inyo na ito ay mismo galing din ho kay Roque na siya ho ay babalik na nga dito sa Pilipinas. Ano ang dahilan, mga kaibigan? O kapani-paniwala ba ito? Itong sinasabi ni Roque na babalik na siya sa Pilipinas upang, yan ho ang malaking katanungan, question mark, na isasagot ko po sa inyo sa pamamagitan ho ng post na ito. Ay ayaw ko magbigay ho na ika nga po opinion muna dito. Gusto ko mayroon po tayong batayan sa pagbabalik dito ni Roque na tinrabaho ng NBI sa Pilipinas upang ikulong. Ay mas mabuti pa ho, ito muna ang bigyan nating nandaan. Ibabahagi ko po sa inyo na buhat dito sa News 5. Maraming salamat News 5. Iyan muna ipapakita ko po sa inyo ang larawan ni Roque. May kasama pong isang may multo. Itong isang vlogger din nag-grabe na magpakalat ng fake news na si Maharloka. Ay bagay ho sila. Magkasama isang abogado na loko-loko at isang luka-luka. Di ba pinagtagpo ng tadhana? Pakinggan po natin. Babasahin ko po sa inyo. Handa na sina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger Maharlika Claire Contreras na humarap sa korte matapos silang sampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation. Napakaliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay. Pwede nyo pong i-screenshot nandyan sa screen para lubos nyo pong maunawaan. Ay hindi po ako ang may sabi na itong si Roque ay handang-handa na
na bumalik sa Pilipinas. Ano ang gagawin sa Pilipinas? Para harapin ang mga kaso laban ho sa kanya sa korte. Yan po ang maliwanag, mga mahal kong taga-subaybay. Nandyan ho, at makikita po natin na itong si Roque ay nandiyan naman pag nagpo-post sa kanyang mga page ay anay ho, ay ka nga po pagpapakalat ng anumang kasiraan sa gobyerno natin dito po sa Republika ng Pilipinas. So, ang gusto niyang ipunto dito, inamin niya, wag na nating italakayan ito dahil wala namang kwenta ito nabigyan ng itong isang si Marloca. Dito muna tayo kay Roque. Mga kaibigan, ay gusto ko munang kunin ang inyong panig. Naniniwala po ba kayo na itong si Roque ay babalik ng Pilipinas para harapin ang kanyang kaso? Dahil according ho sa nasa post na yan na nandyan sa screen na ibinahagi ko po sa inyo, ay handang-handa na siya para harapin ang kaso sa korte sa Pilipinas, meaning siya ho ay babalik ng Pilipinas. Di po ba? Alangan namang wala namang kaso diyan hindi ka naman lilitisin sa Dahig Netherlands. Dito ka lilitisin. Di ba? Kung naniniwala po kayo o any reaction, ay bukas po ang comment section. But ako for me, kung ako po ang tatanungin nyo, ay malaking kalokohan ho ito, malaking pambubudol. Ang ika nga po itong pinapakalat ni Roque na siya ho ay babalik na ng Pilipinas para humarap sa korte. Hindi po yan dapat paniwalaan dahil dito ho sa warrant of arrest niya diyan sa ika nga po kongreso ay nagtago na siya. Grabing takot mga kaibigan. That's why nag-apply ho ng political asylum na hindi naman po at akala po niya ang lahat ng nag-apply ng political asylum ay maaprubahan. Ituloy ko po. Kaugnay ito ng umano'y pagkakasangkot nila sa pagkalat ng pulburon video kung saan makikita ang look-alike ni President Marcos Bongbong na sumisinghot ng white powder. Naharap silang dalawa sa kasong inciting to sedition. May inihain ding kasong unlawful use of means of publication, unlawful utterances, cyber libel at computer-related foreign labang kay Maharlika. Bring it on! Mas maganda. We saw this as a good opportunity for President Ferdinand Marcos to once and for all the end this allegation of ito pinagbabawal na gamot, use and addiction. Hindi ko babasahin ng kasi baka tayo mapaul sa mga word na sasabihin ko tungkol sa pinagbabawal na gamot. Yan pwede nyo pong i-screenshot. Andiyan po si Roque. Mga kaibigan, para mabigyan ng leksyon sa pamamagitan ng legal na proseso, ay hintayin po natin, mga mahal kong taga-subaybay, na maipasa sa korte o lumabas ang probable cause nito. Dito po sa kaso niya na katulad ng kaso ni Kibuloy, qualified human trafficking. Yan ho ay walang piyansa. Habang nililitis ang kaso ay nakakulong ho. Katulad ng kaso ni Kibuloy, nakakulong. Habang nililitis, alis go, Senyor Aguila. Ganyan ho ang matinding kaso din nakakaharapin nitong si Roque. That's why yan ho ay nagpapakitang kunwari hindi siya apektado. But yan ho ay hindi na makatulog at takot na takot. Dahil kapag lumabas ang probable cause galing po DOJ, ay aakit po sa korte ang kaso. At siyempre po pag naakit sa korte, maglalabas ng warrant of arrest para siya ay tuluyan ng maaresto. Ngayon, kapag may warrant of arrest na po yan, ay qualified para ang kanyang passport ayon sa nagbibigay ng kanilang mga impormasyon. Inihintay lang na mapasa sa korte at lumabas ang warrant of arrest para mayroon pong basihan para makancel ang kanyang pasaporte para magbigay daan dito may balik sa Pilipinas. Naku, kinulang tayo sa oras, saka po natin bigyan ng parto ito. At siyempre itong kaso na bago niya, ang sabi nga niya ay babalik siya sa Pilipinas para harapin sa korte. Huwag po tayong maniwala, isang kalokohan yan.
manlilin lang po yan at manluloko. Muli po, ito ang katotohanan. Ang sabi nga ni Roque, ay babalik na siya sa Pilipinas upang harapin ang kaso. Basura ho yan, pawang mapanglinlang. Sa like ko sa video na ito, maraming salamat, bye-bye, palapakan.